What's up guys? Welcome na naman dito sa aking channel at isang loan app na pwedeng mautangan daw hanggang 68,000 pesos. Meron itong 150 days or 4 to 5 months na payment terms at 0.05% nga lang daw yung interest rate. So napakadali nga daw umutang dito. Yung application process lang ay number 1, apply. Number 2, review and approval. Number 3, loan or receive loans safely and quickly. Maganda na naman kaya ito utangan or hindi? So, sinubukan kong utangan nga at sa video na ito ay makikita nyo kung paano ito magpautang. Magkano nga ba yung pwedeng hiramin kapag first time nga na umutang at magkano yung interest or paano nga ba yung interest and processing fees? Mataas ba or hindi? At mahaba ba yung loan terms or hindi? Pero bago ang lahat mga beshies, kunting patalastas muna tayo. Let's watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. So, ayun nga kasi sa loan app na ito mga beshies, meron pa akong nakita na ads nito sa isang social media platform na may nakalagay na kapag uutang daw tayo, ayan, number 1, ng 40,000 pesos, 40,800 nga lang daw yung repayment at merong 180 days na loan terms or halos nasa 6 months. At kapag utang naman daw tayo ng 30,000 pesos, 30,600 nga lang daw yung babayaran or repayment at 150 days or 45 months na payment terms. For 20,000 pesos, ang payment ay 20,200, 120 days daw yung payment terms. At 10,000 pesos, 10,100 na nga lang daw yung babayaran at merong 100 days na payment terms or halos nasa 3 months. Etong saya pera nga, yung pag-uusapan natin, grabe ha, saya pera talaga. So, masaya ba talaga umutang sa loan app nito? Flexible credit limit and transparent daw magpautang. So, etong pambungad nga ay hanggang 68,000 na naman daw yung pwede kong mahiram. At same with other loan app nga na kailangan makapaglagay ng valid mobile number. At once na natap natin yung get code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito. Pero disclaimer ng mga beshies, hindi ako binayaran ng loan app nga na ito para i-endorse sa inyo. So, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung uutang pa ba kayo or hindi. So, sana talaga mapanood nyo yung buong video para makapag-decide na lang din kayo, magkaroon lang din kayo ng idea kung maganda ba i-consider yung loan app na ito, lalong-lalo sa mga pang-emergency na pangangailangan or meron tayong panggagamitan, di ba? So, kakaloka ito mga beses ko ha, medyo matagal yung pag-send nila ng verification code. Ewan ko kung may naka-experience na, pero based nga kasi nung itry ko, medyo matagal, nakakabagot magantay, pero ayan, sige, go lang. Andayin lang natin para matry natin kung paano nga ba talaga magpautang yung loan app na ito. Saya pera daw ba? Pero dito pa lang sa first na pag-apply ko, parang hindi masaya umutang dito. Matagal mag-send ng verification code. Get code na naman, paulit-ulit na mag-request ng code, hindi pa rin nakakapag-send itong saya pera. Diba? So, hindi talaga nakakasaya pala umutang dito, no? Pero yun nga mga beshies, same lang din naman to sa ibang mga loan app na sasagutan yung mga basic information, mag-upload ng isang valid government ID, may facial verification, di ba? Sa wakas, naka-receive na ako ng OTP and from 68,000 pesos, naging 15,000 pesos lang daw ulit yung pwede kong mahiram. Kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID at marami naman daw yung option na pwedeng pagpipilian sa government ID. Kaya mabilis nga lang daw umutang dito. Alam nyo ba mga beshies, pagka-upload ko ng isang valid government ID, nakuha nila agad yung mga information na nakalagay sa ID ko, like yung kompletong pangalan, date of birth, at yung ID number. And then, meron ding facial verification. Itatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow nga lang natin yung instruction. So, after nga ng authentication, kailangan natin nga masagutan itong mga personal information like yung education, marital status, email address, gender,
at loan purpose. Business startup yung nilagay ko dito at address details, home phone number, number of children din. Medyo marami yung pinapasagot or hinihinging information ng loan app na ito. Exact address nga, kailangan din natin mai-input nga or malagay dito. Next sa personal information ay job information like yung company name, company address na naman, hindi nawawala. So maglalagay ka ng home address and then company address din. So company phone number, profession, pwedeng student, government employees, private employees, diba? At magkano nga daw ba yung sahod, work experience din, at kailan ba tayo sumasahod? After nun, contact information. Lagi ako nagpapaalala dito mga basis ko ha, sa personal references ha. Mag-ingat tayo sa paglalagay ng personal references. Make sure na pwede nyong pakiusapan yung personal references nyo, lalong-lalo kapag mag-post due or due date nyo tapos hindi pa kayo nakakapagbayad. Kasi based nga sa naging experience ko sa mga previous na nautangan ko na kapag ngayon yung due date mo or nag-post due yung loan application and then hindi ka pa nakakabayad ng yung utang, asahan mo nakasama yung personal references na bubulabugin ng iba't ibang mga loan app. Though, hindi ko nga sinasabi na itong Saya Pera yung ganun maningil, yung collector nila. Pero kasi, halos same-same lang naman, lalong-lalo kapag matataas yung mga charges or kapag loan shark yung inutangan mo talaga, ganun maningil. Nakasama yung mga personal references na binubulabog. Mag-ingat po kayo. At may part nga na maglalagay tayo ng ating account or kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds, pwede e-wallets or via bank. So, e-wallets nga sa akin. Syempre, GCash na naman kasi GCash lang naman talaga yung mabilis i-navigate, diba? Payment account number. Syempre, hindi yun nawawala kasi doon natin matatanggap daw yung loan proceeds nga. Halimbawa, maaprubahan ang loan application pero hindi ko kayo na-encourage na umutang ha sa loan app na ito. Pagka-next ko ng aking loan application, hanggang 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang. Kalain mo, ang laki-laki nung nakita natin sa kanilang odds na pwedeng umutang hanggang 50,000 pesos, hanggang sa naging 30,000 pesos at sa dulo nga ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong utangin. 2,000 pesos hindi ko pa matatanggap ng buo kasi nga maraming charges naman ito. Napakaliit lang yung i-disburse nila at kailangan bayaran within 7 days. So, dun sa 2,000 pesos, disbursal amount or ang ipapadala lang nila ay 1,200. Dahil nga meron itong processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos, risk control service fee na 120, at payment due date within 7 days lang at kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos. Napaka-short term lang itong mga beses ko 7 days lang. 6 to 7 days yung ino-offer na payment terms and then matataas yung mga charges niya. Itong processing fee na 667, total interest fee 13, risk control service fee na 120 pesos. Kaya ang matatanggap lang ay 1,200. Kaya ang isang loan app na naman hindi ko nire-recommend sa inyo. At sana talaga makatulong yung video na ito para makapag-decide kayo kung ida-download nyo pa ba, kung utangan nyo pa ba or hindi. So by the way pala na-download ko sa App Store. And sa App Store kasi yung marami ngayon yung mga bago na loan app. Kaya yun muna yung mga dinownload ko at sinubukan kong utangan. So sana makatulong ngayong video na ito sa inyo na kung sakali makita nyo yung odds nito sa iba't ibang mga social media platform, at least may idea kayo kung maganda ba diba or hindi. So yan lang. Anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!